Nanguna siya sa survey sa Senado pero kung akong tatanungin niyo, mas gusto kong pumunta siya ng Kongreso at doon, showdown. Kung ako nang tatanungin, ang gugustuhin ko, dapat tumakbo si PRRD sa Kongreso. Bakit? Para gusto kong makita na maglalaban sila ni Tamba at saka si PRRD. Titingnan natin kung may asim siya sa Kongreso kasi matindi kasi mga binibitiw ang salita ni PRRD sa Kongreso. At wala siyang tiwala sa mga congressman na kung titingnan natin. Nandun naman ang kanyang anak na si Paulo Duterte. I will leave the topic there for a while. In the meantime, sasabihin ko sa inyo. Nangunguna siya sa survey sa Senado pero kung akong tatanungin niyo, mas gusto kong pumunta siya ng Kongreso at doon, showdown. Gusto makita si Tamba at si PRRD. At doon para patinuin niya. Dahil, again, bibigyan ko ng linaw to. Iba kasit na intindihan ni PRRD bilang isang lawyer at alam niya, nanggaling na siya sa ito'y pagiging executive, siguro dito sa Congress magkakatalo. Para maintindihan niyo kung paano mag-isip itong si former President Rodrigo Duterte, kinakailangan kilalang kilala niyo siya. Pues, hindi ko kilala si PRRD. At hindi ko rin alam kung paano mag-isip itong si PRRD. Basahin nyo na lang ang kanya mga pinagsasabi, ika nga sa salitang Ingles, read between the lines. Nung nakaraang taon, hayagang sinabi ni PRRD na wala siyang tiwala sa Kongreso at tinawag ni PRRD ang Kongreso the most rotten institution. Nanawagan si PRRD sa COA, Commission on Audit, noon, last year, na i-audit ang mga pork barrel. E kung tawagin ngayon, extraordinary funds or miscellaneous funds na mga kongresista, sama na natin ang mga senador. Ang siste, hindi na ito na-audit. Bakit? Ang ginagawa kasi na mga mambabatas natin, nag-i-issue na lang sila ng certification instead of liquidation na i-itemize mo kung saan mo ginastos, kailan mo ginastos, paano mo ginastos, magkano, lahat na detalye niyan dapat nalalaman ni Juan de la Cruz. Ngayon, ang ginagawa ng mga kongresista at mga senador, certification lang na nagastos na nila ang kanilang pondong nakalaan sa kanila. Kaya, para kay PRRD, sinabi ko kanina, may trust issue ang Kongreso. Ibig sabihin, ito hindi pwedeng pagkakatiwalaan. Mga boss, babalansehin ko kasi hindi naman lahat ng mga congressman sa Kongreso ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Meron din naman straight, honest, at ang dahilan ng pagkabuisit ni PRRD, alam niyo ba kung saan nag-umpisa? Ang pagtanggal ng confidential funds ni VP Sara noon. Understandable dahil nga naman, ama ka, sakit para sa kanya, nakita niya na yung nangyari sa pagtanggal ng confidential fund. Kung ano man nakita niya, sa kanya na yun. Well, hindi ko pinagtatanggol itong si PRRD. Tingnan na lang kung paano niya lapastanganin. Tingnan niya na lang kung paano hinahambalos. Minamaliit ang Kongreso. Nandun naman kanyang anak, si Pulong, si Paulo Duterte. Nagkaroon ng prayer rally sa Cebu. Di ko alam kung gaano karami ang mga supporters na dumalo. Pero sinabi ni PRRD na wala siyang problema. Eto na, wala siyang problema amyendahan ang ating saligang batas
sa pamamagitan ng chacha or charter change. Kahit dagdagan pa raw ng mga kongresista ang term limits ng presidente. And of course, kasama dyan itong mga congressman at mga senador, pero nilinaw ni PRRD. Ito paglilinaw. Hindi raw pwedeng dapat makinabang itong mga incumbent, partikular si BBM. Hindi pwedeng ma-extend yung limit just in case magkaroon ng charter change at napasama pati yung term extension. Maging ang mga kongresista o mga congressman at senador na ilan sa kanila, partikular sa mga kongresista, may personal na motibo at personal na interest isinusulong yung sinasabing term extension. Hindi lang doon sa sinasabing economic provision. Maraming nagsasabi niyan. Ang panawagan nitong si PRRD kay Pangulong Bongbong Marcos, maging komportable raw si BBM at makontento sa kanyang kinalalagyan itong si BBM. Huwag daw mag-asam-asam itong si BBM tulad ng ginawa ng kanyang yumaong ama, si FM, o si yumaong Ferdinand Marcos. Ito ang sinabi ni PRRD. At babasahin ko, dyan lang Mr. President, you were elected under a constitution for one term of 6 years. Be happy with that. Just be happy with that. You're already there. God has written that you have been given a blessing to serve your land of birth like your father, the senior, Marcos Sr., but don't follow his path because you will trip there. Hindi po ako may sabi niyan. Yan pong binitiwang pahayag nitong si PRRD para kay BBM. Binibigkas ko lang sinasabi ko. Hindi lang para kay BBM ang mensahe ni PRRD, kundi maging sa mga chuwari-wari na mga congressman na sinusulong yung sinasabing PI. Huwag mo natin makalimutan dito yung People's Initiative. Dito nagkabukingan. Kumbaga, ang gustong sabihin nitong si former President Rodrigo Duterte or PRRD na kanina natin ginagamit yung PRRD, okay lang na may term extension pero hindi dapat makinabang ang mga incumbent politicians kapag naipasa ang term extension just in case. Ang dapat makinabang dyan ay mga bagitong kongresista na papasok ng 2028. Kaya itong kasalukuyan, kung meron man hanggang 2028, di kasama dyan. Of course, inuna niya si BBM na hindi po pwede. Yung mga trapong nag-aasam-asam as in TL, tululaway, na humaba ang kanilang termino sa Kongreso, mapanatiling sa mundong ito, marami pang benefits kasi. Ano yung mga benefits? Alam niyo na, mga boss. Simple lang sabihin. Ang gustong gawin ni PRRD ay may panukat na. Sakaling pinaglaruan, sakaling nangyari, sakaling naisakatuparan itong term extension, hindi lang economic provision, pag-tsa-tsa na ang pinag-uusapan, charter change, Constituent Assembly, of course separate voting to. Na kung maaari, wag makinabang etong mga nagsusulong ng PI. Ang target niya rito, ito mga nagsusulong ng PI kasi patago. Gusto niya sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga kasalukuyang kongresista na siyang nagsusulong ng PI, may agenda. Nababasa nitong si PRRD ang utak at laman ng utak ng mga kongresista. At ako naman, binabasa ko lang yung mga palabrang lumalabas sa bibig ni PRRD. I'm there to read between lines. I'm trying to translate, interpret, and I try to make sure that you can relate doon sa aking mga sinasabi.
Di ako nagmamagaling dito. Inuulit ko tulad ng sinabi ko kanina pag-umpisa. Abay, para maintindihan ninyo kung paano mag-isip si PRRD. Mahalaga rito kilalang kilala niyo siya. Again, inuulit ko, hindi ko po siya kilala. Mahirap basahin, pero madaling intindihin sa pamamagitan ng mga palabrang lumalabas sa kanyang bibig or reading between lines. Trust issue. Ang gusto niyang sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga congressman ngayon kasalukuyan. Kanina, may nakausap ako na hindi ko pwedeng sabihin sa kampo, sa kabila, para intindihin kung ano nangyari sa Cebu at ang kanyang sinabi. Ben, kung akong tatanungin at hindi ko naman kayang basahin si PRRD na nakakasama ko, sabi niya, ako naman hindi ko to kilala, tinawagan ko lang para to make sure na nakukuha ko yung tamang mindset ng former President Rodrigo Duterte kung nga ba'y pwedeng tingnan ano ba talaga nasa likod. Sabi niya, kung akong tatanungin mo, sabi niya, ayoko makita siya sa Senate, mas gusto kong sa Kongreso, doon ang bakbakan. Doon dapat magkaroon ng bakbakan para doon patinuin, doon linisin, doon mo makikita na hindi sila pwedeng loko-lokohin. Ang sabi ko naman, hindi ba may isang presidente tayo na parang, kumbagay, nagawa ng speaker na tanggalin sa pwesto sa kanyang pagiging whatever is it yung kanyang pwesto sa Kongreso, natanggal. Ang sabi niya naman, ibahin mo itong si PRRD. So kung ano yung kanyang nakikita, sabi niya, gusto ko lang makita na linisin nitong si PRRD ang Kongreso at doon nakikita na PRRD. Dati siyang lawyer. Naintindihan niyang galawan. Naintindihan niyang interaction between executive and between the legislature. At para malinis yan, panahon na. Kaya sabi niya, exciting makita si Tamba, si Speaker, at si PRRD maglalaban kahit na hindi Speaker si PRRD, kahit na nandoon lang para mabantayan, para masilip, mailantad agad naintindihan nitong si PRRD kaysa naman sa Senado. Mas maganda ang labanan sa Kongreso. At doon ang dapat patinuin ang mga pasaway. Yung mga, hindi lang pasaway, may mga personal agenda. Well, with that, ano sa palagay niyo mga boss? Ang tanong ko rin kanina, komportable ba itong si VP Sara sa mga nangyayari? Ang sabi niya, quote-unquote, sabi niya, wala namang pakialam dyan si Sara eh. Whatever the consequence, gagawin niya lang trabaho. Ang ibig niyang sabihin, palaban ini. Lalaban yan. Tulad niyang kang ama, lalaban din. Iting excite. Tinitingnan natin dito to dahil dito nakatingin ang tao, pero huwag natin kalimutan the peace and order situation. Lumalalang droga, trabaho. Yung mga simpleng magsasaka sa ilalim, baka mapagsamantalahan ng mga politiko. Nakabantay po, ibitag. Nakatingin sa ibaba, baka nakakalimutan. Ngayon nalalapit ng El Nino. Nakakaawa po yung mga simple nating magsasaka ng tatandaan, tumitingala sa langit. Sabay sanang umulan kasi El Nino.